James for three. Alexis attacking. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Kasama sina Coach Jojo at Coach Janet Villa. Isang mapagpalang Sabado sa inyong mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na nakikinig sa atin via DWAY 104.3 FM Care Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig, Palawan, and sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Greetings po sa ating mga kaibigan na madalas makinig sa atin, si Epifanio Salvador, Ben and Maricar Loriaga, Andres Mendoza, Marifi Serrano Villania, Rosemary Garmino, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Jocelyn Panagiton, Gregorio Junior Tan, Ruben David, MC Garcia, Lordan Molyon, Anita Tejada Colon, Tess Bagtas Dehan, and Aaron Ray Gacho. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, ang ating guest ay isang coach na multi-sports. Pero more on, siya nagko-coach sa taekwondo, also sa futsal. Time out muna kapatid. Magbabalik ang Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Pusong Kampyon. Siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong Kampyon. Mga kaagapay, our guest is a coach, no? And siya ay black belter and marami siyang trinain sa sport of taekwondo. Let's all welcome Coach Benjo Esteban. Hi, Coach Benjo. Good evening po, sir. Good evening po sa mga followers ni Coach Jojo. Hope you would get, siguro po, may matutunan kayo in addition or any information that I could share to this program. Maraming salamat po for giving the opportunity. Yes po. Alam mo, Coach Benjo, no, gusto lang malaman ng mga nakikinig sa atin, ano yung, saan ka nagsisilbi ngayon, saang eskwelahan, and then ano yung sport na iyong tinuturo? Actually, sir, marami kong sports po na nahawakan dito sa university. Pero I started with basketball.
Tapos after that, medyo tumagal ako sa taekwondo kasi I'm also a martial artist. Now recently lang, for the past 3 years, I've been handling the futsal and the football program. Now, just recently, last week, 2 weeks ago, we competed in the National SCUA Games na held sa Camiguin kasi po we are the regional champions. And yun nga po, nabigyan kasi tayo ng pagkakataon to, siguro pagka sinabi nila, oh, coach, marunong ka palang mag-football. Noong araw, kasi football player din naman, yun naman yung natutunan ko unang sports. Kaya po, o sige, hawakan mo, try natin, ganyan. Opo. Ala naman tayong tinatanggihan na laban. Basta kaya ko. Basta kaya ko, sir. Yes po. So, hindi lang basketball, may Hindi futsal pa or football, and Yes, then sir. taekwondo. But Taekwondo. you are also the coach of yung Nueva Ecija University Science and Of Technology Science and Technology. Yes, sir. dito Yes, sa sir. sa taekwondo team. And I think kung i-consider natin, because multi-sports ka naman, but right now more involved ka dito sa sport of taekwondo. Tama ba? Actually, sir, yung pagiging coach ko ng taekwondo, yung pag-evolve ko sa sports. Kasi hindi na ako yung coach sa varsity. Kasi napunta nga sa akin yung futsal. Pero ang hawak ko ngayon sa taekwondo is medyo lumaki po ng konti since ako yung vice president ng association namin, ng Philippine Taekwondo Union. Also, I'm working with the former Olympian natin, si Coach Donnie Geisler, actually the brother of Baron. We have taekwondo programs in Manila, in Colegio de San Agustin. Basta lahat po ng programs na kinoconduct ni Sir Donnie, ako po yung napagkatiwalaan niya na mag-handle ng kanyang mga programs, tournaments, etc. Basta lahat po ng mga activities. And natutuwa naman po ako kasi ang hinahandle po namin, mga kids, future Olympians. We call them future Olympians because Olympian si Donnie. Yes po, sir. Alam mo, Coach Benjo, no, ang future ng taekwondo, no, nasa Yes, mga sir. bata, no? When Yes, I sir. say bata, may grassroots program, Yes. and eventually maging teenager, and eventually being prepared for national competition sa inyo, SCUA, SCUAA, tama ba? Yes, sir. Yes, sir. SCUAA. Oo. Ano lang, sir, yun, pang mga state universities. Kasi pagka private schools, we have the PRISAA. And pagdating sa Manila, we have syempre, NCAA and the UAAP and other leagues. No? Yun po. And Coach, can you tell our viewers, no, ano ba yung sport na taekwondo? Paano ba nag-evolve to at saan to galing? Actually, taekwondo started in Korea po. Sinasabi nila way back 2,000 years ago. Pero actually, hindi naman. It started kasi after the Korean War. Merong isang general, ang pangalan niya si General Choi Hong-hee. Kasi si General Choi Hong-hee, sir, napunta siya sa Korea, sa Japan, nung sinakop ng Japan ng Korea. Na-exile siya sa Japan. Then he started learning karate. Naging black belt siya ng karate. Now, the story behind is 2 days before siya, papatayin na siya eh. He was about to be executed. 2 days before he was about to be executed, na-liberate ang Korea. Doon niya pinramis sa sarili niya. He promised himself that he would show the excellence of the Korean people to the world. And that is developing a truly unique martial art. Kasi nga, na-influence na ng Japanese yung mga Koreans ng martial art of karate. So he developed himself a truly different martial art. Kaya kung titingnan niyo po, di ba, karate is more on punching. And then, the difference is, yung taekwondo is more on kicking. Yun yung pinagkaiba nun eh. Talagang, pero meron pa ring resemblance kahit paano po. Yun yun. Alam mo, Coach Benjo, no? So, itong mismong inventor or founder ng taekwondo, nag-evolve. Malamang Yes, sir. aralan niya yung karate or karate do. Tapos sabi niya, how can I make this a better martial art, no? Yes. Form, no? Dinagdagan niya ng kicks. And eventually,
nabuhay siya, no? Nagkaroon Yes, yes, talaga ng yes. sport na taekwondo and kilalang-kilala dito ang mga Koreans. Yes. So, in a nutshell, ano ang taekwondo and how can it help yung mga gustong matuto ng taekwondo? Actually, para sa akin, sir, hindi dahil sa taekwondo enthusiast or practitioner ako. Since I also practice other martial art, I learn karate, I also learn Brazilian Jiu-Jitsu. Nag-try din po ako niyan. Pero sa totoo lang, yung lesson ng taekwondo is so far the safest martial art I consider. You know why? Kasi yung ginagamit na taekwondo gears, headgears, armor, body armor, tapos the rules itself na medyo binago na nila ngayon. Kasi dati kung hindi malakas yung kick mo, hindi siya kinoconsider na point. Ngayon halos tapping lang. Which is actually hindi na masyadong tinatanggap ng ibang martial artists kasi nga daw parang hindi ganun ka-effective. Pero yung sporting side ni taekwondo, no? Yun yung sporting side. Beside pa sir dun sa mga values na tinuturo namin dun sa mga mga bata kasi meron kami ini-instill sa kanila. We also teach them we call them the tenets actually. And that is the core values of the martial art of taekwondo. So siguro yun po yung uniqueness ni taekwondo. Yun. Alam mo, hindi naman kasi importante na tawag nito na malakas kasi sometimes it can inflict damage, no? I was Yes, able to watch a wushu sanda kasi my daughter is a wushu taolu, yung exhibition, walang contact. Sa kabilang court, kabilang court may naglalaro wushu sanda, nung tinamaan, nakita ko pagsak tapos talagang kailangan puntahan ng ng mga emergency medical personnel, no? Yes, sir. Dito nabanggit mo na may headgear, tapos Yes, sir. basta yung tama niya is enough to warrant a point, okay na yun. Yes, sir. At saka sir ngayon kasi we have already developed a gear na yung parang sa fencing, yung electronic. Electronic na po ang headgear natin, electronic na yung armor. Tapos yung sa foot, merong nakalagay na sensing socks. Kaya pag tumama, may sensor na siya kung saan ang nagpo-points. So siguro nawawala din yung kasi dati-rate lista-lista lang yung puntos or meron lang pinipindot para mag-points. Ngayon hindi na. Sa taekwondo kasi medyo advanced na yung technology nila. Kumbaga, yung talagang program ni taekwondo sa Korea, talagang it's a real program na serious sila kasi for the past year siguro since nakapanik ang taekwondo sa Olympics, kaya nila dinidevelop through and also para maging safe din siya na martial art. Yes, sir. Gusto ko yun, Coach Benjo, no? Na yung sport, kahit sabihin mong may talagang magkakatamaan, no? Meron siyang, it's a contact sport, but yung federation, they try to make it as safe as possible. Hindi natin masasabi na 100% safe kasi talagang may impact at malakas no? Ang either punch or kick. Ang maganda lang dito, hindi na siya subjective yung points. Yes. Talagang because of the technology that is being used, malalaman na kung may point, hindi na kailangan umangal yung mga coaches na nakita ng kabilang na hindi nakita ng mga judges yung tama. Yes, sir. Dahil dito, nandun na mismo sa socks, tapos nandun sa headgear, and sa chest, no, yung kanyang parang plate or armor, at least malalaman talaga na there's a score and then the score is valid, no? Medyo fair. Yes, sir. Binanggit mo, Coach Benjo, no? And this is very important, no? In any sport. Ano yung core values niya or yung tenets na that makes Taekwondo different? Yes, sir. Actually, sir, here in the Philippines, we have taught a different tenet Pero we will start siguro with the Philippine tenets kasi
Iba yung tenets dito sa Philippines na dinevelop nila, pero halos the same pa rin. We will start naman siguro with the Philippines kasi we're in the Philippines. Dito sa Philippines kasi, ang tenets niya is self-confidence, teaching self-confidence to children, modesty, indomitable spirit, perseverance, and etiquette. Well, siguro, pag in-explain mo yan sa mga bata, is kailangan pag nagta-taekwondo ka, meron kang lakas ng loob. This is self-confidence. Modesty is wag tayong mayabang. Siguro kailangan low profile si bata. Kasi we train kids as young as 4 years old no? Kasi alam mo naman mga kids, sir, pagka tatay-taekwondo ako, parang medyo macho ang effect nila. We also have to teach them. Actually, ako being lang a coach, my first orientation sa children, do not use your taekwondo knowledge outside. Bawal mga kalaro, bawal siyang gamitin as practice. You only practice here. Pero, hindi naman natin sila binabawalan na gamitin yun, lalo na they're being bullied at school. No? Pero we also teach them na maging mababang loob, yung kasi pag nagta-training actually sila ng taekwondo, sir, nadidevelop din yung nila, tumataas din yung level, yung tolerance nila sa pain. Kaya minsan yan kahit niloloko, wala lang sa kanila. Doon na training. Next is indomitable spirit, yung fighting spirit, no, not never give up. Then yung perseverance, so sinabi nga natin na pag may tiyaga, may nilaga, which is in Tagalog. Kapag nagtiyaga ka mag-training, you will earn medals for yourself. Not only for yourself, but for your school also. And then yung etiquette, yung syempre, yung good values natin doon sa bilang martial artist. Doon naman po, sir, sa sa Philippines, sa international natin. Magkaiba po siya Pero doon sa Kukiwon, yung World Taekwondo Headquarters, they start with courtesy. And that is respect. So siguro yung pag-respect as bowing to the masters, something like that. The next one is courage, and then the next one is integrity, no? Yung kung ano yung sinabi mo dapat, kung ano yung sinabi mo kay master na gagawin mo, yun yung dapat mong gawin, no? Dapat mong pagsumikapang gawin. Next is perseverance, same, pagtsatsaga din. Then the next one is self-control. So kailangan kontrolado may sarili mo. Actually, halos parehas lang naman, sir. And then the last one is yung indomitable spirits. Almost the same lang naman siya. Pero lang konti. Pero it's about character development din. And siguro, ito yung, para sa akin hindi dapat kinakalimutan ng taekwondo instructor na ituro sa bata. Because definitely it will improve yung personality ng bata. Yan po, sir. Alam mo, Coach Benjo, mabuti may mga core values or tenets. Kasi kung walang guide, walang safeguard. And yung mga tenets or yung core values, it will prevent the instructor from going overboard or yung students. When I mean overboard, di ba, ewan ko kung napanood mo yung Karate Kid during 1984, yes, sir. Di ba? Tinuturuan ni Akio Morita, yung bida Pat Morita. Ni Pat Morita pala, no? Pat Morita ng self-control, tapos yung tinatawag na modesty or humility na hindi siya gagamitin as a weapon. Kasi yung iba, pag natuto na, talagang, parang pinapakita na sa class. Yes, sir. Pinapakita na ito, medyo marunong na ako, nagiging boastful, no, or mayabang. Yes, sir. But ang importante dito kasi is self-control and then respect sa tao na you're not going to use it because you want to show off or you want to get attention from people, especially kung may mga babae, no, gustong magpasikat. And paano, meron ba kayong mga cases, baka kaunti lang, may mga cases ba kayo na napagsabihan, napagalitan yung inyong mga estudyante dahil sila mismo ang nag-instigate or na-involve sila sa gulo? Na-involve sila sa gulo. Actually, sir, naman talaga sa totoo lang, kids are kids. No?
we cannot avoid sometimes that they're medyo makulit, you know. Minsan yan susumbong sa ng parents pa eh. So ako naman kasi very open ako and I treat them as my family. That's one siguro ng formula kaya medyo pinagtitiwalaan tayo talaga ng tao is yung I treat them as my family is also my children, yung mga estudyante ko ng mga bata, no? Meron pong may mga time na magsusumbong niya na, Sir, pagsabihan mo naman si ganito kasi napatawag daw ng teacher. Bakit po? Kasi sir, may ginawang hindi maganda doon sa kaeskwela. Meron pala akong case, sir. Ganyan. Buti na lang nakita ng janitor. Pin-down yung estudyante ko sa CR. So, ang ginawa ng bata, sinipa niya sa mukha yung gumanon sa kanya. So, tumawag sa akin yung mommy. Sabi niya, coach, anong sasabihin ko doon sa Sabihin mo sa kanya, nagtatak ko. Kasi sabi ko, I know your kid. He doesn't, he doesn't retaliate not unless he get hurt. Kasi lahat po ng estudyante ko, lagi kong binibilin sa kanila, hanggat hindi kayo nasasaktan or wala namang nangyayari sa inyo, do not mind. Kasi kung naglalaro lang kayo. Pero once masaktan yan, you cannot blame them na yung bata. When they edit yung belt level, napapansin nyo, nagpapalit sila ng belt. Nagiging automatic lahat ng movements eh. Minsan nga yung hinawakan lang dito sa shoulder. Sabi ng estudyante ko na baba, Sir, nahampas ko siya sa Saan ba? Doon daw sa hindi magandang part. Bakit? Kasi automatic, pag nawakan mo sila, parang nagiging, what do you call that? Automatic na yung galaw nila na magdi-defense, magpa-punch siya. So, nakakaano din naman, nakakaano. Pero ako kasi, sir, very particular ako sa involved din sa ganong klase ng yes, sir. Alam mo, Coach Benjo, minsan nagiging reflex sa action no? Or yes, sir. automatic, na pag tinapik tayo, especially kung malakas, biglang medyo gumagalaw yung mga kamay natin, no? Ako nga minsan, naalala ko noon, I was involved in, yung naglaro kami ng, tawag nito, yung paintball. Ako naman, yes, sir. nag-aaral ako ng Aikido. Hindi naman ako black belt or may konti lang. So, nung hinarap sa akin yung barel, bigla akong pinari. Yung automatic. So, yung barel, tumama sa mukha nung tumutok sa akin. Yes, Kasi sir. automatic reaction yun, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Black. So, ang importante lang is talagang masabihan yung estudyante na Yes, sir. if that person can run away, Yes, sir. not to be involved or to walk away from any fight, mas Yes, mabuti sir. yun kasi yung kanilang kaalaman, they can inflict pain and they can Yes, sir. inflict harm. Yes, sir. Ayaw natin umabot yun. And madalas pang pinagsasabihan nyo yung inyong mga estudyante about this. Yes, sir. Actually, sir, may nag-invite sa akin last month yata yun. Parang mga sa university po dito. They invite me to teach about self-defense. Sabi nila, Coach, what can be your self-defense na gagamitin sa Sabi ko, the best self-defense is to get away from danger. Actually, there are only two things I choose. Sabi ko, the first one is faith. Yung Sir, bakit common sense? Sabi nila. For example, sabihan ka ng nanay mo, bumili ka sa tindahan ng ganito. Paglabas mo ay shorts ka na maikli. Guys, na alam mo nagluman, kuhin ka. Bakit? What is the best? Kalpanan daw nila, ganyan. Hindi, bahay ka. Yung common sensor na pag alam mo nang may do, huwag ka na doon. Tapos, wala namang masama siguro. So, yun lang yung lagi ko sa kanila. Kasi tinatanong nila sa akin, ano is the best self-defense daw?
Sabi ko kasi hindi naman laging pwede nating ipagmalaki. Ayan, kahit ako, marunong ako mag-taekwondo. Paano pag baril na? Paano pag panaksak na yung ano? I would not waste my time and life dun sa pakikipaglabang just to prove na kasi sabihin ko na black belt ako. No? Yun po, sir. Yeah, tama, Coach Benjo, no? Na especially na ang katapat mo, barel, ang Yes, sir. mo, kutsilyo. Hindi naman kailangan na maging macho tayo dito eh. Yes, sir. Na maging Steven Seagal, di ba? Sabi- Maging Bruce Lee. Sabi ko nga, sir, pag may hinihingi sa inyo, bigyan nyo lahat. Kasi cellphones, gadgets, pwede natin mabili yan. Pero yung buhay ng tao, hindi natin pwedeng ibalik yun. Sabi ko, paano pag sinaksak kayo? Paano pag gaganito? O, di ba? Sabi ko gano'n. Kaya parang natuwa sila. Tapos, ayun, I teach them some self-defense techniques, which is very common, no? Very ano lang naman. No? Simple lang naman, sir. Yes, sir. Alam mo, Coach Benjo, no? Matanong ko, no? Ikaw ay nagturo ng football, futsal, Yes, sir. ikaw ay nagturo ng basketball. Ano ba yung ano? Ano yung mga players dati during the 90s? At saka ano yung mga players ngayon? Ano ang pagkakaiba? Actually, sir, siguro pag-usapan natin yung sa basketball. Players now are getting bigger, mas matatangkad na, stronger, no? Tapos meron na silang mga moves na siguro, like for example, the Eurostep. No? Iba na yung mga movements nila. No? Siguro yung pagdagdag din ng mga basketball schools, yung mga basketball clinics natin around. Not unlike nung araw na kahit ako, nag-start lang sa basketball sa backyard, ganyan. Tapos siguro nung ano na, pwede kang nag-start ka na maglaro ng liga-liga. Pero not unlike ngayon, medyo parang scientific na sila, no? Kaya lang ang napapansin ko sa mga bata ngayon, parang mas strong yung personality natin noon kaysa ngayon. Parang yung mga ano po ngayon, parang they easily give up. I don't know if you have analyzed those things. Kasi parang ganun po yung tingin ko sa kanila ngayon, no? Coach, ano kaya yung mga rason na why do they easily give up? Kasi kahit sa trabaho, napapansin ng mga employers ngayon, yung mga kabataan ngayon, when they have a job, pag nahirapan na, they quit and then they look for another job. Di ba? Yes, sir. Hindi dati, ang mga nagtatrabaho dati, yung mga empleyado dati, tumatagal. Pero ngayon, is it connected dahil tayo ay nasa yung tinatawag na yung generation na dapat lahat mabilis? Yes. Or yung generation na yung microwave generation, lahat dapat in 1 minute luto na, mainit. Siguro, sir, ganun din po yung nakikita ko na kasi as I analyze on my students, a few years back sa physical education subjects na lang. Nung araw kasi, mga 10 years ago, when you say about, pag sinabi mo ang PE mo is basketball, hiyawan yan. Yes! Yan. Thank you, sir! Yan yung everybody's clapping. Engineering ang hawak mo. Dahil puro males karamihan. After ilang years, bumagsak bigla, lalo na nung lumabas na yung mga gadgets. Mga 50% na lang yung, nung after 5 years, mga 50% na lang yung nagka-clap hands na kasi basketball. Ngayon, sir, hindi Divide na talaga sila. Bihira na nga yung bata na katulad ng dati na almost ang dami na marunong mag-basketball. Ngayon, biglang parang bumagsak ng siguro 30 to 40% na lang yung gusto. Tapos yung iba doon, hindi marunong, may ibang sports. Yung iba naman, ang alam lang, na marunong sa basketball, pero marunong sa computer. Natay tayo dyan. Tapos, siguro baka yung iba,
member nung sabihin natin wala talaga wala talaga silang hilig sa sports ganun. Pero compare ng mga nakakaraan, talagang ang laki ng difference, sir. Yun po. Coach Benjo, kasi nung panahon natin, ako, I'm already, malapit na ako mag-60, no? And Yes, during sir. my time, 70s, 80s, laman tayo ng kalye, di ba? Pag Yes, sir. nasa kalye tayo, nagbabasketball, tumbang preso, lahat, di ba? Yes, sir. Tumatawag na tayo ng ating mga magulang at Yes, sir. kumain ng lunch Yes, sir. time Yes, sir. or dinner. But Yes, sir. because of the gadgets, Yes, hindi sir. na-exercise yung kanilang mga paa, Yes po. kanilang katawan, ang na-exercise lang yung kanilang mga daliri eh, no? Yes, And sir. na-experience ko to kasi noong 2008, nagturo ako sa isang basketball clinic no sa Ateneo. And Yes, sir. may mga bata pinasok ng mga magulang kasi yung mga anak nila walang ginawa kung hindi mag-gadgets, Yes, sir. lumalabas na lampa. So, pinag-basketball clinic. So, tinuruan ng basketball. Pero pagdating ng natuto ng konti, hindi pa ganun kagaling kasi clinic pa lang naman yan, mga 2 weeks lang. Yes, sir. Ang problema nung 5-on-5 na may scrimmage, parang ang basketball player, pag siya ang bumabantay, gustong itakel. Parang ang tingin niya, sport yata eh. So, inaawat namin yung bata, kausap namin yung coach ng kabilang team na pag may feeling ka na hindi niya na alam ang ginagawa niya, ilabas yan, ha? 'Di ba? Kasi Yes, sir. akala niya siguro yung napapanood niya sa mga games, 'di ba? Yes po. Yes, Yung naging parang yung basketball, parang naging American football, NFL na tatakel. Yes. So, medyo kinabahan kami, no? And I think it's because of the gadgets na mga Yes, sir. bata naging lampa. So, how can you encourage yung mga nakikinig sa atin, yung mga magulang na yung kanilang anak ay maging involved in any sport? Can you Actually, encourage? opo, yan din ang sinasabi ko sa mga parents eh. Kasi like for me, hindi naman sporty ang mga kids ko. Pero siguro you teach them the value of exercise. Pero it has to start with the parents. Kasi when the kids see the parents na nag-exercise, it's a big part po, no? With no offenses sa mga parents na umiinom, naninigarilyo. Minsan kasi wag mong sisihin yung mga anak mo kung bakit sila ganun later eh. Di ba? Parang it transfers eh. Kailangan natin siguro pangalagaan din at saka ipakita din sa kanila. Iba din kasi po yung support staff na nandun yung parents that joins them. Alam niyo, sa totoo lang, that's why sa taekwondo po, sa association ko na international, yung World Children's Taekwondo Union, we encourage also the parents to join taekwondo lesson. No? We also encourage them kasi iba din kasi yung nakikita nila yung parents nila o kahit uncle lang, no? Any part of the family would do na ayun maano yung mga bata. Kasi sa totoo lang po, once na binigyan mo yung madali magbigay sa bata ng cellphone, gusto mo siyang tumahimik. Pero sa totoo lang, ang based on the research and studies, pagka nga daw ang bata, binigyan mo ng cellphone yan, at natagal na siya, na yun, tumatahimik na siya, kinukulong mo na siya dun sa loob ng cellphone. Later on, hindi mo na siya pwedeng mailabas doon. Hirap mo siya ilabas kasi nakakulong na siya sa loob. So dapat it starts also with the child. Ako nga personally, tinatanong ko ng mga kaibigan ko, pare, paano ba ginagawa mo? Yung anak mo, lalaki. Sabi ko, wala. I just give them proper time and schedule. This is the time for you na, kasi katulad ng panganay ko, nung uso pa nun, mga desktop na computer, hindi pa yung laptop. Pagdating niya galing sa school, meron lang siyang 1 hour para maglaro ng computer. 1 hour per day. And that's already enough. After that, gawa ka na ng lesson mo. Siguro isang effective way din yun, sir, na turuan mo sila ng time scheduling. No? Na ito yung time, maglalaro ka. Ito lang yan. Ito yung time na mag-aaral ka. No?
Siguro kasi nagtataka sila, sabi nila, "Paano mo ginawa mo dun sa anak mo?" Kasi yung panganay ko, sir, medyo studious. Nung graduate, may Latin honors. "Ano bang ginawa mo dun sa anak mo?" Wala. Hindi ko nga napapagalitan yan masyado. Basta siya, meron siyang lahat actually ng ano, meron siya Xbox, meron siyang computer, may laptop siya, no? Pero alam niya kasi yung time management, siguro, malaking bagay din po yun. And also encourage them na mag-sports. Pero ano kailangan very careful tayo sa pagpili din ng mga sports na nakakahiligan nila. Kasi kung saan talaga sila mag-excel. Mahirap mag-identify sa una eh. Siguro sa akin, dahil taekwondo instructor ako, pwede lang i-try. Mag-taekwondo muna yung bata. Ngayon, pag hindi na masyado nag-enjoy, ba't naman sa ibang sports? Team sports naman, basketball, no? Or other, baka may iba namang team sports. Meron po kasing ganun. Wag din naman tayo mag-concentrate sa sports. Pwede din namang ibang activity, like music, no? Meron din naman, di ba? Or singing. Baka naman ma-develop natin yung bata sa singing. Ang daming activities. Ito kasi yung nawala eh. Kasi dati-rati, nung araw, nasa labas lang tayo. Maglalaro tayo ng piko, maglalaro tayo ng taguan. Ngayon, nung nauso na, wala na. Wala na yun, sir. No? Alam mo, maganda yung binanggit mo, na hindi lang sports but other activities, kamukha Yes, na sir. singing or kung may drama club. Kasi naalala ko nung grade school ako, Yes, may sir. PE club, may drama Yes, sir. club, may Boy Scout, may Girl Yes, sir. Scouts. Lahat, no? And lahat ito pwedeng ang mga bata to join it para galaw-galaw naman, no? Hindi lang Yes, sir. pa. Wag nating bawalin yung mga bata. No? Na ganun. And Coach Benjo, ang gusto ko pa is yung hanapin mo sa bata kung ano yung sport. Yes, sir. Hindi yung dahil basketball player ka dati Oh, yes, sir. pag basketball, pag volleyball ka ay gusto niyang mag-volleyball, di ba? Kung ano yung Yes, sir. sport na gusto Gusto niya. niya. Sa daughter ko, no? Wushu Taolu. Imagine, ako basketball. Pero babae naman yung daughter ko, so okay lang. Gusto ko nga taekwondo para maprotektahan yung sarili niya. But Yes, siya, sir. even sa wushu naman, natuturuan na it's a martial art. Self-defense yun, sir. May Self-defense. self-defense din. And Opo. gusto ko pa na dapat yung mga magulang ay involved sa sport na yun. They should know the sport. Yung may Yes, idea sila, opo. no? Daughter ko, pinag-swimming ko. Marunong naman ako mag-swimming. So, pag magkasama kami, pwedeng kung magbe-breaststroke siya, magbe-breaststroke din ako. Ibig sabihin, Yes, sir. sabay kami. I think this was last month, nag-camping naman kami. Yes, Kahit sir. hirap na hirap kami ng wife ko, no? Siyempre, yung tent pa naman namin maliit. Kasi Yes, sir. walang kami. Kailangan namin yumuko. Medyo hirap ng yumuko. But ang goal natin dito is for our daughter to experience na Yes, sir. outdoors, di ba? Makalaro siya and to enjoy nature, no? And Coach Benjo, no? Napansin mo na it is because of yung gadgets, no? Yes, And, sir. kami yung daughter namin, binigyan lang namin siya ng cellphone, I think 2 or 3 years ago. That was 2022 or 2023. Yes, sir. Tapos, regulated. Di ba? Kinukuha namin ilang oras. How old na siya? Ano na siya? Nung binigyan namin siya ng cellphone, siguro 13 years old. Kasi, hindi naman niya kailangan ng cellphone kasi Yes, sir. computer naman kami, no? And bumili kami ng application, no? It's called Custodio. Ang i-filter niya kasi sa internet ngayon, ang daming hindi maganda, no? May maganda, may hindi maganda. So, ang goal natin dito is to filter yung mga hindi dapat mapanood Yes, sir. Opo. at pumasok sa mga bata. And because of that, natuto na siya na, itong oras from 8 o'clock to 10 o'clock PM, you can use your cell phone. Kasi,
Yes, sir. Ano pa ba ang mas importante, no? Using the Yes, sir. cellphone or reading books? Yes, sir. Iba yung dinedevelop mo yung mind ng bata. Kasi pag cellphone, tawag nito, yung bata nagiging tawag nito, may tawag siya doon na gusto niya lagi siyang gumagalaw, di ba? Yes, sir. And ang mga bata, they cannot keep themselves still kasi nga gusto nila fast-paced. Hindi naman ang buhay fast-paced lagi eh. Ang buhay, Yes, sir. minsan kailangan ng relaxation, to rest Yes, the sir. mind, to rest the soul, no? And Coach Benjo, ano ba ang tingin mo ang nakikita mo bilang isang coach and coach ng different sports? Ano yung mga magandang asal na gusto mo sa mga bata? Actually, sir, ako bilang isang coach, number one kasi yung tinuturo ko sa kanila, siguro i-relate ko na lang sa how do I manage my team. Siguro yung futsal team na hawak ko ngayon. Sabi ko, you are here because you're an athlete of the school. You're representing the school. Your requirement in our school is to win medals for the school. And that makes you popular, di ba? Hindi naman mababanggit si coach kapag ka nanalo kayo. Hindi rin ang laging nababanggit, kayo, ang school. Yan. Kami, hindi naman kami nababanggit. So, ano yung requirement mo kay coach? Coach, you go up sa stage and receive your diploma. I'm just trying to teach them how nila. Sa totoo lang po, ako yung buwisit na coach Kasi sa totoo, meron kaming policy. I get this from the film of yung Coach Carter. Yung 'di ba sabi niya, huwag kang uupo sa likod. Sa harap ka lagi umupo. Kasi kami we train morning and afternoon. I always told them, kung hindi mo kaya umupo sa harap, at least nasa gitna ka para naririnig mo yung sinasabi ng teacher, no? So, ang requirement nila sa akin is having good grades and earn their diploma. So, kasi yun yung lagi kong inaano sa kanila kasi you already given the opportunity to play, meron ka pang allowance. Tapos, sa school namin, sir, sa totoo lang, ang mura lang ng bayad nila sa sa hostel. That is the place where athletes stay. Tapos, naka-aircon pa sila, no? So they're already given the opportunity na maganda talaga. No, kaya nga sabi ko, walang reason sa kanila para hindi maganda ang performance ng sports nila and also maganda yung performance sa school. And I'm very proud to say, doon sa team na hawak ko ngayon na women's futsal, meron akong 3 nasa scholarship program. Academic scholar. So wala akong problem pagdating sa Siguro sir, visit din ako na coach kasi maigpit ako talaga na kailangan mo mag-aral. Siguro you have to study very well, no? Kasi what comes next after your playing days are over? Parang ganun. Yun po. Yes, sir. Thank you, Coach, for being that coach. Yung coach na instilling discipline and instilling na ang mas importante ay yung pag-aaral. Hindi Yes, sir. ibig sabihin na hindi importante yung training. Parehong importante yun, no? Pero Yes, sir. yung word nga na student-athlete, ang nauuna nga word is yung student. So, estudyante ka muna, Estudyante bago muna. ka atleta, and hindi ka makakalaro kung ay ikaw ay mababa ang grades mo, Yes, bagsak-bagsak sir. ka. Kasi yung eskwelahan, they would prohibit you from playing or practicing. Kasi Yes, sir. makikick out ka, sayang ang resources, sayang ang slot. So, Yes, sir. thank you, Coach Benjo, no, na sa'yo, importante ang pag-aaral and importante na ang player ay makagraduate, no? And alam mo, may nabasa ako, no, sa Facebook ko nakikita, no? And Miko to, no? In fact, pinakita sa akin na wife ko na maraming mga student athletes. I think they are referring to the UAAP, no? Na maraming Yes. mga estudyante na naglalaro sa UAAP,
pero hindi na nakakapag-graduate kasi Yes, sir. nangyari ngayon Meron. ay panay basketball after 2 years. I know, kung yun yung path nila for them to play professional basketball. Professional. People. Pero hindi naman lahat ng player, hindi lahat ng varsity athlete ay maglalaro ng professional. Paano naman sila at the end of the day, di ba? Actually, sir, nirepost ko nga yun, yung post na yon. Tapos, si Dr. Meki, si Aparicio Meki, bigla siyang nagulat ako, biglang nag-react sa baba. Sabi niya, attention, I don't know, I don't know kung sino yung sinasabi niya na kailangan malaman ito. The UAAP board should be concerned, parang gano'n, doon sa ano ng mga bata. I don't know how are we going to do it, pero minsan kasi, parang kasing masyadong na ano ang sports sa atin doon sa pag may pera, doon ka. No, parang laging ganun, no? Hindi ba pwedeng I don't know how are we going to do it right now kasi sa totoo lang pag yung bata nabigyan nasilaw na ng sweldo na malaki wala. Samantalang araw, hindi naman tayo subukan ba natin magtanong about sa salary? Hindi naman parang we never ask kung nag-apply tayo ng trabaho. We never ask yung employer, magkano ba susweldohin ko dyan? Walang ganun eh. Yung mga bata ngayon, gulat ako, ang lakas na loob eh. Ayun, sir, magkano ba sweldo dyan? Ewan ko, parang important na yata sa kanila yung figures ngayon eh. No? Parang, ewan ko ba? I think Coach Benjo, ang pwede nilang gawin dyan, i-regulate, pare-pareho yung laki ng allowance. Kasi kung yung isa ay pagbibigay ng allowance ng, kunyari, 50,000, 70, ang gagawin lang ng kabila, dadagdagan from 70 to 100. Yung 100, magiging 120,000. Pero kung pare-pareho lang, sige, pero dapat the university presidents, 'di ba, yung mga coaches, athletic directors, pag pumirma sila doon, 'di ba, they will abide na pare-pareho lang yung allowance, pare-pareho lang yung mga benefits. Saka ano ba, sir? Hindi ba kaya pwedeng bigyan ng parang simpleng players contract? Yung tipong may players contract talaga na you have to finish ng 2-3 years, something like that. You have to sign something like a waiver na tapos, after nun, para naman kasi ba yung mga bata, ano naman sila, sir? Yung, para sa akin, pa rin yung may natapos ka eh. No? Yung, what comes next after, no? Yun yung hindi natin naiisip eh. Lagi kasing nakapasok talaga yung, pera. Yeah, yun ang ano nila. Yun, sir. I think dapat, kung 4-year course yun, bigyan mo ng palagay mo nang you add another year or another 2 years. Kasi alam mo kung varsity athlete, baka sumasabit ng konti, pag summer, or ang kailangan lang niyang gawin is ipasa lang yung minimum number of units para para pwede siyang maglaro sa kanyang liga, no? But I think number one is kailangan mag-agree lahat ng presidente, athletic directors, coaches. Kasi parang to the highest bidder na no? And yes, sir. Lahat naman dyan may mga mayayaman. But totoo po. Saludo ako dun sa mga atleta na it's not about money, but it's about getting a degree. And lahat yan, it boils down to the parents. Babagsak ulit tayo doon, Coach Benjo, no? Na sa magulang. And Coach Benjo, sa mga magulang na nakikinig, ano ba dapat ang kailangan nilang gawin kung ang anak nila ay isang atleta? Ano yung advice mo sa kanila? For siguro, para sa akin bilang coach, also a parent, if you think or if you have seen na merong potentials talaga, fullest potentials yung mga anak ninyo, and sa tingin niyo it will give them progress and will also inspire them para pag-aral na mabuti, balay nyo mapunta ng Manila to study and get a scholarship. I think it would be better if you support them. Most of the time kasi, katulad ko, ako nga, bata, college student na ako, nanonood pa sa akin yung nanay ko ng ng soccer game,
Hanggang first year ano lang naman ako, hanggang first year college lang yata yun. Tapos, nung nag-basketball na ako, ay meron pa pala, andun pa din siya. No, pinanood pa rin niya ako. Ah, hindi ko makalimutan yun. And syempre, iba yung feeling na nandun po kayo to support them. Please try to also be present during their games. No? Ibang-iba po kasi yung feeling ng mga bata kapag ka nandun kayo. Also, if if you think this sport can give them a better career, makapasok sila. Ako, hindi ko, ano yan, kasi po, sa totoo lang, may mga pamangkin ako at saka apo na naging successful naman sila sa, ano, like for example, yung coach, isa pong coach natin sa Philippine team ngayon, sa junior Philippine team, coach din po siya ng FEU. Dati ko din siya estudyante, pamangkin ko. Ano? Ayun po, naging player siya ng Philippine team, nag-medal siya sa Asian Games. Ngayon, ano na siya, yung first natin na medal again, na gold medal sa Junior World Championships, siya yung coach nung bata na yon. Eh, yung pamangkin ko na yon, dati maliit lang yun eh, iyakin pa nga yun nung araw, pero Coach, just have anong to sport support yun? them. Anong sport siya nung nabigyan siya ng medal? Taekwondo. Taekwondo. Taekwondo po. Opo. Mm. Tapos meron din ako, sir, mga estudyante ngayon. May mga students ako na yung isang player, naging MVP po sa juniors ng UAAP sa Taekwondo ngayon. Player po siya ng NU. Dati ko din siyang estudyante nung araw. No? So, nakakatuwa kasi yung parents nga niya nag-chat sa akin na maraming salamat coach kasi alam namin sa inyo po nang galing. So, sabi ko nga yung maalala ka lang ng mga parents na yan na masalamatan ka, napakalaking bagay na sa akin yun eh. Para na akong tumama sa sweepstakes kasi yung pasalamat nila, it means na nabigyan ko naman ng magandang ano yung bata, no? Pero you don't have to wait Wag kayong masyadong mag-expect baka mamaya yung mga kasi meron akong ganitong situation nga pa, Coach Jojo. Merong isang coach na parang nagrereklamo siya, di man lang daw siya maalala ng player niya. Sabi ko, pare, tayin mo lang. No? Yun lang nakarating yung player mo dun sa magandang career. Isang bagay na yun na nagpapatunay na mahusay ka kasi wala dun yung bata na yun kung hindi mo nagturuan. Siguro in words na lang pero in spirit, alam nung bata na yan kung bakit siya nandun. Siguro pasalamat ka na. Yun. Baka coach hindi lang marunong mag-express ng gratitude Yes, sir. ng mga bata, di ba? Mm-hmm. Ano na lang, palakpakan mo na lang sarili mo kasi yung bata na yun. Totoo po yan. Totoo Sino po pa yan. naging coach nun kung hindi ikaw lang? Eh, alam mo naman na credit is due. Natawa nga ako, sir, kasi nakapost po sa Facebook. sabi ko, you just let, ako sa totoo lang, minsan natutuwa ako pag nakita ko yung mga players ko na napapasok na players sa Manila. Minsan, i-recommend ko din sila, no? Meron yung mag-chat na lang sa bigla yung parents, magugulat ka na, sir, thank you very much. Ganito is already a player of Lasal, ganito, ganyan. Oh, very thankful ako. Maraming salamat po. Pero lang, syempre, nakakatuwa kasi naalala ka ng mga parents. No? Kung hindi ka naman maalala, it's okay. Kasi kung wala naman sila doon, kung hindi mo sila naturuan. Parang ganun lang naman yun. And Coach Benjo, ang trabaho naman ng coach ay to bring that player to a certain level na hindi siya kaya mag-isa. Kaya nga kailangan niya ng coach, somebody who would train that player to go from point A to point B and eventually to point Z. No? Kung ang Z niya ay maglaro sa UAAP or NCAA or any collegiate league or SCUAA, yung SCUA or PRISA or National Palarong Pambansa or Batang Pinoy, I think masaya ka na kasi nakita mo na itong player na ito dati lelembot-lembot lang ngayon nakarating na, no? And hindi lang yon, nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng scholarship yung bata. Yun po yung mga malalaking bagay, no? Actually po, meron akong apo ko napali sa pamangkin naman, not apo in my children. MVP siya ng table tennis naman. Kasi yung daddy niya,
player dati ng RP, no? Yun, nagamit niya talaga sa San Beda yung ano niya, yung kanyang scholarship, nakagraduate na siya ngayon. Kasi lagi kong sinasabi kasi sa kanila, o yan, nakatungtong na kayo dyan. All you have to do is mag-aral at saka maglaro. Kasi pag pinasukan mo pa ng iba, mahirap na. No? Kaya ako po, lagi kong sinatanong minsan, may lumalapit kasi sa akin mga coach sa Manila. Coach, baka pwedeng si ganito sa'yo. Lagi kong sinasabi, kausapin niyo yung parents. Kasi lagi kong sinasabi, kailangan bago pumunta ng Manila ang bata, handa din yung magulang. Para kasi, di ba sir, uuwi dito yan. Pababaunan mo yan. Hindi naman sinasagot ng school yung baon. So kaya, ready mo rin yung sarili mo. Ngayon, hindi naman ready yung family dun sa ano. So, siguro, pwedeng dito na lang din sa probinsya muna. And later on, pagka pwede, tsaka na lang. May mga ganun po kasing instances minsan lumalapit talaga mga coaches. Coach, baka naman meron kang pwedeng beginner player dyan. Meron ako isa, pero kakausapin mo muna yung family. Mas mainam po kasi para alam nila. Ang hirap kasing magsubo ng ganun po. Yun, sir. Coach Benjo, no, thank you for being our guest. Opo. Dami kong natutunan and thank you for being a coach na ang goal mo is tulungan yung bata to reach a level na hindi nila kaya on their own and at the same time tulungan sila magkaroon ng scholarship and hindi lang yun. Pag nagkaroon na sila ng scholarship, nag-aaral na sila for them to finish schooling kasi alam mo, hindi lahat ng atleta magiging professional player, but Yes, pag meron silang degree, meron silang diploma, it prepares them for life. Meron ako sa yung gustong i-share na verse, no? Yes, sir. Dito sa Biblia, sa Proverbs 11:3, kasi binanggit ni Coach Benjo, no? One of the tenets ng Taekwondo is integrity or yung honesty. Sabi dito sa Proverbs 11, Verse 3, the integrity of the upright guides them, but the faithful are destroyed by their duplicity. Honesty guides good people, but dishonesty destroys treacherous people. Ang maganda kay Coach Benjo, no? Mahal niya mga players niya to the point na para niyang mga anak, ang goal niya, gumaling sa sport, and matapos sa pag-aaral. Maraming salamat mga tips sa inyong pakikinig. Thank you, Coach Benjo. Ito po si Maraming Coach salamat Jojo. po, sir. Yeah. Thank you so much for being my guest. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, miyembro ng KDP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Puso at Lakas Sports sa Pinas.